Ayun, so eto na nga, meron kaming akyat. Actually, hinanda ko lang 'tong mga gamit na 'to kasi by tomorrow, aakyat po kami sa Mount Pulag. So, ang Mount Pulag ay highest point ng Luzon. So, third din siya sa pinaka-highest mountain ng Pilipinas. Ang una na doon ay Mount Apo, pangalawa yung Mount Dulang-Dulang, and then pangatlo itong Mount Pulag. So, dito na naman tayo para mag-gear check. This is my upgraded camping gear for 2024. Kung nakita nyo na yung 2023 ko camping gears ko, ililink ko na lang ang description sa taas. Ayun, so simulan na natin. Sa backpacking, mag-umpisa ka ng backpacking, syempre, kailangan meron kang tinatawag na big 3. Ano yung big 3? Ito yung backpack mo, yung tent mo, at yung sleeping pad mo. So, ito yung tatlong pinakamalalaking gamit at ito rin yung tatlong pinakamamahal na gamit. Actually, kung mag-i-start kayo sa backpacking, ang una nyong bibilin dyan ay hindi yung backpack. Ang unang yung bibilin dyan ay yung tent. And para malaman mo kung ilang tao yung matutulog dito every time na magka-camping ka. Sumunod yung sleeping pad mo. So, ito yung sleep system mo. So, ang the last thing na bibilin mo dyan ay yung backpack. Kasi kung nakapili ka na ng size ng tent, nakapili ka na ng sleeping bag or sleeping pad or sleep system mo, most likely alam mo na rin kung gaano kalaking bag ang gagamitin mo. So, ang gamit natin ay 48 liters na Kestrel Osprey. Same backpack pa rin. Ayan, medyo madumi na. And then, meron tayong kitchenware. So, ang pinaka-kitchenware ko ay tong clip. Tapos, yung pinaka-spatula ko. Napaka-handy, napakagaan, masahan. At yung MSR natin na stove. Para sa mga hindi pa nakakita kung ano yung itsura ng stove na to. Ito, lalabas na natin para makita nyo. Ayun. Nahirap pala ng isang kamay. Para sa mga hindi pa nakakakita ng stove na to, ito yung stove ko. Ayan. MSR na deluxe. Ayan, meron na rin siyang igniter. Ito lang, napakaliit niya. Ayan, so stove natin. And then, from my Tika Petzl headlamp, ayan, bumili tayo ng NU21 na Nightcore. Kasi ito, ang kagandahan naman nitong Nightcore na to, built-in na yung battery niya. So, no need mo nang bumili ng mga AAA battery para palitan at magdala ng extra battery. Ang kailangan mo lang ay charger at power bank para ma-charge to. Ayan, tapos yan, may indicator tayo ng ilaw. Ayan, kung ilan na yung ng battery natin. Malakas din siya. Ito ay nasa 360 lumens. Malakas na for this type of headlamp. Yun. So, hindi ko na tinuto kasi masakit. Ayan. Magagandaan nito, meron din tong red light. Red light. Lahat ng tao gusto ng may red. Ayan. Ginagamit tong red light na to commonly kapag papasok ka ng tent at saka ayaw mong makasilaw ng ibang tao. So, yun. Ang next step ko dito ay meron tayong pocket knife. Laglag pa. Pocket knife, open-L knife, number 9. Ito yung gagamitin natin kasi magluluto tayo sa taas ng bundok. Ito yung gagamitin natin pang hiwa, pang putol ng kung ano nung bagay. Ayun. So, meron din ako dito spoon and fork. Yan. This is a detachable spoon and fork. It's a UCO. Napaka-durable nito gamitin. At the same time, may kasama na rin tong knife. Ayan. Spoon and fork. And then knife. Ayan. Kung yung linulutuan ninyo medyo may kalalayuman o kaya mga pot
na mga malalalim or yung kinakainan mo ay isang bowl, pwede to. Ayan. Attach mo lang, nagiging long spoon to at long fork. So meron ka ng mahabang spoon para hindi tumatama yung daliri mo o yung kamay mo doon sa mga pagkain. Ayan, ganda, di ba? Okay. So, natin yan. Ang next step natin, ito, titanium cup. Magiging cup natin. So, sobrang gaan lang nito. Yan, wala pa to yatang 23 grams. Sobrang gaan. Ang titanium cup ay mabilis suminit. Kaya, watch out lang kapag hawakan nyo yung handle nito kasi mga titanium are good for heat conductor. So, mabilis mag-transfer yung init kagad nito. Kaya ingat-ingat lang. Ayun. Pero, magaganda nito, mabilis din siya lumamig. Ang ganda ng mga titanium equipment. Hindi siya mura, may kamahalan din siya ng konti. Pero for the use naman, 'di ba? Kung magiging komportable naman yung pagbabackpacking mo dahil sa lightweight na gamit, why not, 'di ba? So, next stop natin, ayan, may dala rin akong extra cable, yan, for my power bank, kung magcha-charge ako ng, kasi most of my camping equipment, mga Type-C naman yan. So, extra cable lang ako para pag i-charge ko yung headlamp at kung ano pa man, cellphone at kung ano pang gadget. Ayun. Meron tayong camp light, ESLNF camp light. Inexpensive, around 700 yata. Ito, mura lang yan. Tapos, ito, dalawang pot natin na Trangia. Ano itsura niyan? Pakita ko sa inyo. Ito yung magiging, natin. Yan yung magiging pot natin o lutuan. So, laman niyan, ito, yung pinaka-handle niya or clip para dito. Labas natin siya. Ayan. So, yan. Ayan. So, ito yung pinaka-clip natin. Yan. So, yan. Gandang pot, di ba? Para habang nagluluto ka, nandiyan lang siya. Tapos, kung gagamitin mo na ulit, ayan, hawakan mo lang to. Okay na. Ayan, balik natin sa loob. Okay, ang next up natin ay isang medical kit. Ito ay Mountain Series. Isa sang adventure medical kit. So, hindi na tayo mag-deep down nito. Gagawin ko na lang to on a separate video. Kung ano yung mga laman ng dinadala ko. Quick tip lang, kung magdadala kayo ng medical kit, make sure yung dinadala ninyo or yung mga medical equipment na dala-dala ninyo, make sure na alam nyong gamitin. Kasi kung hindi nyo naman alam gamitin, wala din. Dagdag lang yan sa bigat na dadalhin ninyo. So, ito kasi, inayos ko na to. Tinanggal ko na yung mga hindi kailangan at yung mga kailangan. Napalitan ko na rin ng mga ibang gamit ito. Pero ito lang yung mga common na mga possible na pwede mangyari sa inyo sa medical kit sa pagbabackpacking ninyo. Hindi maiwasan din yung mga galos, gasgas, sugat. Hindi talaga minsan maiwasan yan. Lalo na kung liblib yung pupuntahan ninyo. Ayun. So, next stop natin ay itong Decathlon. Alam nyo bang napakaganda ng Decathlon? When it comes to apparel at mga accessories, maganda sila. Kasi yung Decathlon ay quality at the same time inexpensive. Mura lang. So, ito ay stuff sack ko kung saan ay ilalagay ko yung mga maliliit kong gamit katulad ng headlamp at kung ano pang maliliit na bagay. So, yun. Pwede mo ring gamitin food bag. Dalawa to. Nung binili ko sa Decathlon to, dalawang klaseng bag siya. So, 104 grams. Ganun lang kagaan to. At ganito na itsura niya. Pag linabas, pwede sa backpack. Ayan. At kagandaan nito, waterproof na siya. So, safe yung gamit mo. Tapos, ito yung pinaka air mattress natin, Nemo. Maraming air mattress dyan. Ito, medyo overkill na to. Itong mattress na to, lalo na kung dito ka lang naman sa Pilipinas magka-camping. Wala naman kasing winter dito. Pero itong mattress na to, ang R value nito is around 2.5. Which is acceptable sa climate natin, Pilipinas. Pero kung mag-winter camping kayo, siguro at least 4 pataas na R value ng sleeping pad ang bibili ninyo. Ayun. So, incorporate sa sleeping pad, dapat meron kayong
stop sack, wag nyong ibublow to ng direkta sa bibig ninyo kasi syempre pag nagbo-blow ka ng hangin dyan, at the same time, hindi lang naman hangin or yung warm air na pinapasok mo dyan, it will cause the R value to go down. Tapos, syempre, pag bumaba yun, lalamigin ka na, papasokin ka na ng lamig. At ayaw mong mahiga sa malamig na higaan. Kundi, ayun nga, magiging uncomfortable yung pagtulog mo sa gabi. At masakit nun, pwede pa magbuo ng molds yung loob ng pad mo at baka hindi na siya tumagal. So, ang naisipan ko dito gawin ay bumili nito. Bumili ako ng Flextail Gear. Isa siyang tiny air pump. Ito siya natin. At ang kagandahan nitong Flextail Gear na to, bukod siya sa air pump na meron kasamang mga nozzles. Yan. Kung nagpa-follow kayo ng video ko, meron akong ginawang video about it nung first time na nabili ko to. Now, I've been using this for almost 3 years now. So, syempre, intermittent din yung akit natin kasi syempre, meron din tayong trabaho na dapat intindihin at para sa hanap buhay, para meron makain ng pamilya natin. Ayan, so itong every nozzles na to, itong mga nozzles na to, pwede mo siyang magamit doon sa entrance ng sleeping pad mo para ma-blow mo siya ng maayos at hindi magkaroon ng molds ang sleeping pad mo at maging safe at tumagal pa yung sleeping pad. Magamit mo ba siya ng pangmatagalang panggamit? Ayun, so gandaan pa pala nitong Flextail Gear na to. Bukod sa air pump na siya, pwede rin siyang camp light. Ayun. Tapos, ayan. Pwede siyang camp light na rin. Kaya nito umabot up to 400 lumens. I-on nyo yung hangin. 2 taps lang sa gitna. Ayan. Rinig na ba? Ayan. So, ganda, di ba? Okay. Next up sa ating camping equipment ay itong sleeping pillow natin. Ayan, galing din sa Decathlon. Ayan, try ko na tong igaigaan at komportable. Ang ayaw ko lang siguro dito is yung kapag umiikot yung ulo mo, maririnig mo yung crackling sound. Pero inexpensive, nabili ko lang siya ng 650 if I'm not mistaken. Ayun, mga around na ganong price lang. 600 or 700, mga ganong price. So, yun, maganda na siya kasi meron na rin siyang parang cushion at komportable siyang tulugan. Maganda. Hindi siya mahirap inflate, hindi rin siya mahirap i-deflate. So, napakabilis mo lang gamitin in case na nagmamadali ka, mabilis lang i-deflate. Kasi meron tong valve na kapag prines mo, or kunwari, masyadong mataas yung pressure nung pillow mo, pwede mo siyang babaan kasi pwede mo siyang i-press para malesen yung pressure at makuha mo yung comfort na gusto mo habang ikaw ay natutulog. So, napakaliit lang niya. Wala pang 1 dangkal. Magandang pillow from Decathlon. So, Decathlon, alam nyo na, baka naman. Ayan. Anyway, going to our next stop, meron ako ditong lagalag na ultralight. So, nagamit ko na rin to at most of my backpacking. Birthday ko rito, hindi siya, okay siya. Kasi synthetic na ano siya. Synthetic. Ulit ako. Synthetic. Isa siyang synthetic na sleeping bag. Bili ko siya sa Lagalag mismo sa North EDSA. Nandun siya sa pinaka lower ground. Makikita nyo doon kung gusto nyo bumili. You can go to that store and this by meron silang warm light nito at around 5 degrees pero mas expensive dito. Ayun, ito yung isa sa mga sleeping bag na medyo angkop sa ating klima. So, ito yung binili ko. Kasi kung bibili ako ng mga foreign like Nemo, Quilt, mga ganong stuff, baka maluto naman ako sa sobrang init naman doon sa loob ng tent ko. Kasi yung sa tent pa lang, komportable ka na eh. Ito yung angkop sa climate natin. So, it's good enough na to keep you warm in the night para hindi ka lamigin sa outdoor or sa pagbabakpacking. Ayun, ang next stop ay itong ultralight down jacket.
Ito yung siguro ang pinakamurang down jacket na nakita ko in the market na masasabi ko good na good para sa mga malalamig na lugar. Ito ay 850 down feel. It's a duck feel. So good na siya para to keep you warm in a cold mountains. So, nabili ko siya sa Uniqlo. So, yun. Kung gusto niyo bumili ng ganito, Uniqlo, a good brand for backpacking. Hindi nakakaalam kasi yung mga gamit nila or mga garments nila doon are used for outdoor din. Meron silang mga heat tech, may warm, ultra warm, ayun, mga classification ng ng mga cloth nila. So, this is a downfill jacket. It's a duck feel according to them. Hindi ko alam kung totoo. Let me know in the comment below kung totoo man yun. Pero I've tried and tested it. Napakaganda. So, goods na good siya. At sobrang gaan. Good na good for backpacking. At siguradong magkakaroon ka na napakasarap na tulog. Siguradong mapoprotektahan ka sa lamig or sa mga elements na sa lamig actually basic. Ayun. So yun, ang next stop natin, syempre pag maaraw, we have our Oakley na shades. Yan ang ginagamit natin every time na umakit tayo. At meron tayong gloves kasi nga pag umakit ka ng Mount Pulag, since this is malamig na part ng Pilipinas or kailangan mong protektaan 3 things lang naman para hindi ka pasukin basta-basta ng lamig. Unang-una dyan yung paa mo, sumunod yung kamay mo, at yung pangatlo ay yung tenga mo. So, sa quick advice lang para hindi ka basta-basta lamigin or protektahan mo tong 3 part na to kasi pag ito nalamigan, sigurado buong katawan mo lalamigin. So, yun. So, goods na goods. Ayun. At hindi mo wala ang ating trekking pole. Inexpensive trekking pole. Nature hike, collapsible trekking pole natin. Maganda na kasi meron na tayo parang iba foam itong nasa handle. So, yun. Good for trekking. Ayan, gagamitin natin yan. Actually, maraming gamit to. Lalo na sa pagbabackpacking. Hindi lang to para maging tungkod nyo or yung kadalasan binabaliwala ng mga mountaineer or actually ang trekking pole marami ka gamitin, pwede rin tong sumagip ng buhay mo lalo na kapag wala kang hahawakan sa inaakyatan. Ito yung magsisilbing tungkod mo umandal ng weight mo habang ikaw ay nagtitrek. So yun, get yourself a trekking pole. Hindi lang to pa dahil matanda ka na kaya nagde-trekking pole ka na. Ayun, alisin nyo yung ganong mindset. Pero kayo, ano bang tingin ninyo sa trekking? Leave a comment below. Ayan. So, inexpensive trekking pole. No need naman yung talaga. Basta lightweight lang siya at magiging compact at komportable dalhin. Why? Ayun. So, ang next stop ko ay ito. Microfabric towel. Hindi mawawala yung microfabric towel. Syempre, tayo mga Pilipino, tayo sa hygiene. So, after a long climb, syempre gusto natin mag-refreshen up. We need to take a shower. At yun, microfiber is a go-to for kasi lightweight siya, hindi siya mabilis siya matuyo. At the same time, hindi siya nag-iipon ng tubig. Ayun, yun lang naman. At ito ang isa sa pinakamagandang upgraded na camping gear ko this 2024. I just found this camping gear. Not really a camping gear, but can be used in a camping situation. This is a Nitecore smart battery system. So, meron tayong 5,000 milliampere na Nitecore. At kung mapapansin niyo, meron din tayo dito ng ganito. So, ano ba itong mga to? Battery na to can serve as your camp. So, ilalagay mo lang siya dito. The black circle indicates the negative. So, yung negative and positive mo nandito para umilaw to. Lakas, diba? Lakas ng ilaw. Ayun. Anyway, tanggalin natin. Ayan. At yung isa dito, this is where you put in this adapter para ma-charge yung battery. At the same time, this can serve you as a power bank. Oo, tama kayo nang narinig.
power bank ito. Pwede nitong i-charge yung cellphone ninyo. At ito na rin yata yung pinakamagaan at pinakamaliit na power bank na dala ko sa buong buhay. So, kung gusto niyo magkaroon ng ganito, I'll link the equipment description down below at i-check nyo na lang kung applicable din sa inyo. Napakaganda kasi compact, maliit lang siya. Hindi siya hindi katulad ng mga malalaking power bank na sobrang bigat. Ayun, ito maliit lang. So, kung kulang sa inyo yung 5,000 mAh, you can buy more. Siguro mga dalawa. Ayun, pwede mo siyang bilhin na sa set. Hindi katulad sa akin. Ako, binili ko na kasi yung set. So, pwede na siyang camp light, power bank, and pwede na rin siya charging. Pwede na rin siyang ilaw. Ayun, sabi ko na bang ilaw? Ulit-ulit ako. Ayun. So, maganda. But, kagandahan nito, meron na rin siya lalagyan. So, hindi na siya kakalat sa loob ng bag mo. Diba? Ganda. And waterproof na rin. So, hindi siya babasa at all dahil meron siyang lalagyan. At maliit lang. So, since pupunta tayo ng Mount Pulag, nagdala ako ng ganito kasi kasama ko yung anak ko and my wife to Mount Pulag. Siyempre, yung lamigin kasi silang dalawa or yung misis ko lamigin yun. So, kailangan ko bumili ng ganito para dagdag warmer sa gabi. Although, medyo overkill na nga itong mga to pagdating sa comfort. So, ayun, dala pa rin ako nito in case na kailangan. Always think ahead of time kung ano yung mga possibilities. So, wag kayong kapag nagbabackpacking kayo, wag kayong magpakampante na yun lang ang dala ninyo. Kasi dadating yung oras na kakailanganin nyo yung gamit. So, wag na kayo, kung tingin nyo kailangan nyo yung gamit na yun for any reason na possibilities, bring it. Pero kung alam nyo naman, kaya nyo naman sarili ninyo, then do it. Kasi iba-iba rin ang tao. Katulad ng sinabi ko, ang babae kasi, through theory, mas lamigin ang babae compared sa lalaki. Ang lalaki kayang tiisin yung lamig. Hindi katulad ng mga babae. Mas prone sila sa lamig talaga. Ayun, so bring warmers. And nabili ko to sa Decathlon Decathlon Pasig. So shoutout sa inyo, ang babait nila kuya at ate dyan. Maganda sa kanila, sila ay former hiker, former professional hiker, professional mountaineer, professional cyclist. Yun, kung gusto nyo mag-start ng backpacking at kausapin nyo lang sila at pwede kayong makipag-usap din through online. So, you can try checking out Decathlon. Inexpensive yung mga garments nila. And ito, nabili ko to around 190 pesos. Ayan, so hand warmer, it can last 6 hours. So, piliin nyo yung mga ganito. Kasi sa campsite naman, gagamitin lang to kapag talaga giniginaw ka na at bigla kasing nagda-drop ang temperature lalo na sa mga highlands. So, be careful and watch for that situation. And dapat lagi tayong handa. Siyempre, we don't know kung kailan yung possibilities naman. So, yun. Ingat-ingat. Ayun. Next stop sa camping gear ko ay itong MSR, which I already talked about before. Although, wala pa ako talagang totaling review dito sa MSR ko. Na tent na to. Or hindi ko pa nagagawan siya ng video. But soon, gagawan ko siya ng video. Ito rin ang nagiging family tent ko kasi ito ay American size. So, kasya kaming 3 rito. Ang wife ko at so, ito yung madalas kong dala kapag kasama ko sila. Makakasama ko sila ulit bukas. At ayun, medyo excited na nga ako sa magiging outcome dahil this is their first time hiking a major mountain. Anyway, ayun. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan nyo tong video. Consider subscribing para makatulong sa channel. Mas mabigyan ko pa kayo ng input at output. Or mapakita ko pa yung mga ibang camping gear na pwede makatulong sa backpacking ninyo. Or kung nag-start pa lang kayo sa pagbabackpacking. Ayun, kita-kita tayo ulit sa susunod kong video.